Yun, so we're here sa CF Moto event. Ang kanilang release ng Aura 150. And let's review the Aura 150 today. Let's go. Yun, so nandito tayo ngayon sa CF Moto event, and andito yung bago nilang motorsiklo, ang Aura 150. So this is a 150cc motorcycle and liquid cool na rin siya. Mamaya pakita ko kung nasan banda. Meron siyang fuel tank capacity na 8 liters. Meron pala tong 770mm in height. Ako 169cm. So try natin upuan. Medyo tiptoe ako pagka naka-center stand. Also, dual disc brake na rin siya. Pakita natin para isa-isahin natin. May tatlong color siya. This is the vintage white. Tapos, this is the vintage blue. And this is the ivory gray. Ayun pala ang kanilang ivory white. Kala ko nawawala eh. So maganda dito yung kanyang foot peg, which is madali na lang siyang buksan. Yan. Meron siyang lock mechanism. Kaya hindi siya magaganon na kusang bubukas. Kailangan mo talaga siyang i-push para mabuksan siya. Dual disc brake na siya. Disc brake yung harap. Naka-disc brake na rin siya sa likod. So maganda rin yung kanyang dito. Kanyang side mirror. Makikita mo ang iyong kapugian. Mukha naman siyang walang grado. And malawak naman ang makikita mo sa likod. Ito yung POV pag nakasakay ka na. Makikita mo yung mga kamote sa likuran. Hindi naman siya hindrance kahit maliit. And 4 fingers to, pasok to sa LTO. Then TFT na siya. TFT display na ang kanyang panel, which is a good thing. Sa halagang 131,700, meron ka ng TFT display. Tapos dual ABS na rin pala siya, and may TCS. Ito, naka-liquid cooled na siya, and tignan natin kung saan babanda yung niya. Yung pag mag-change oil ka. Hindi ko rin kita kung nandyan sa ilalim. So, yun yung ilalim niya. Hindi ko lang sure kung saan yung magsasalin ka ng langis. Feeling ko dito ka magsasalin tulad ng ibang brand. Dahil naka TFT 6.2 inches na siyang screen, meron na rin siyang TPMS o Tire Pressure Monitoring dun sa kanyang display. So, ito ang kanyang compartment glove. Sukatin natin. At ito medyo mababaw lang. So this is the 17 Pro Max. Ay, 15 Pro Max pala. Check natin kung nakasya ba siya sa compartment glove. And kasya siya. Okay siya. Actually, pwede ka pang maglagay ng dalawang cellphone dito, I think. Kasi nauusog pa siya doon sa dulo. Then meron siya ditong hook para sa mga gulay nyo kapag bibili ka. So itong nasa ilalim is the gas tank, I think. Hindi siya nabubukat. Feeling ko kailangan mo pa siyang buksan yung makina niya. So may mga pindutan siya dito sa gilid, sa left side. Feeling ko para ito ma-navigate mo ang panel mo. Tapos sa baba niya, meron ditong horn signal. Then high beam and low beam. Hindi ko lang alam kung bakit ayaw mag-lock yung babang button, which is the high beam. Sa right side, may hazard button na rin siya, which is a good thing. Tapos this is the ISS, idling stop system. So this orange switch is para sa pag-start ng makina mo. And medyo kakaiba siya kasi left and right yung movement niya. Hindi siya yung tulad ng typical na button. Sa grip naman niya, yung handle grip niya okay. Di siya madulas, di siya magaspang. Di rin siya smooth. Okay na okay. Tsaka feeling ko hindi ka magpapawis sa handle grip niya. Sa brake lever naman niya, hindi siya adjustable. Pero comfortable siya sa kamay ko. So may wheelbase pala to na 1,343mm. And makikita natin dito sa front niya is dual piston na yung niya, yung brake niya. Dito naman sa likod is single piston. So both equipped with dual ABS and traction control system. So nagtanong ako dun sa parang promodizer dito. Kasya daw yung dalawang helmet niya dito, pero half face tapos isang full face.
Wala daw sa kanila yung susi, kaya hindi natin mabubuksan yung compartment niya. Hindi rin natin makikita kung spacious ba siya sa loob. Pero yun nga, kasya daw yung dalawang helmet. Ito yung picture niya. So, meron pala siya ditong Type-C charger nasa loob. Ito, meron siyang isang USB Type-C and USB Type-A. So, may 4 na ways to para buksan, which is yung NFC, screen password dun sa TFT screen niya, Bluetooth, tsaka application sa cellphone mo. Wala lang, nakita ko lang dito sa brochure nila. Thank you CF Moto sa papakita ng malupit na na motor. Comment ko lang dun sa motorcycle, which is sobrang ganda. Naka TFT display, merong tire pressure, TPMS. Grabe, sobrang sulit niya for 132k ata, I think. Tapos naka dual ABS, which is sobrang ganda. Kasi galing ako sa Kimco kay RV180 and simula na nagkaroon ako ng ABS, sobrang safe niya. Sudden brake from 100 to 0 na pigang-piga double brake, hindi dumulas yung harap tsaka likod ko, which is nangyayari sa akin noon, wala lang, share ko lang, nangyayari sa akin noong noong naka Mio pa ako, Mio i125 ang dami kong accident na dumulas ang aking gulong, harap or likod, kahit maaraw yun. And sobrang nakakatakot, kaya simula nun nag-dual ABS na ako na motor, which is here, hindi siya overpriced and sobrang promising ng kanyang specs. So dito na matatapos ang aking vlog. Salamat sa pakikinig. Please like, comment, and subscribe. Babush! Tama ang aking social media. Sobrang